Magandang buhay! Ako nga pala si Mabel T. Si Francisco ang magkukwento ng buhay ni Noe. Sino nga ba si Noah o Noe? Halina't alamin ang kanyang buhay at kwento. Ayon sa Biblia, ang buhay ni Noe o Noah ay nakasaad sa aklat ng Genesis. Hindi nakasaad sa Biblia ang petsa at lokasyon ng kapanganakan ni Noe. Si Noe ay pinanganak ng 500 taong kulang na ang kanyang ama na si Lamech, at ito ay nakasulat sa Genesis Kapitulo 5, versikulos 32. Si Lamech ay ang kanyang tatay na nasa Genesis Kapitulo 5, versikulo 30 hanggang 31. At ang pangalan ng kanyang ina ay hindi nakasaad sa Biblia. Si Noe ay isang mahalagang bahagi ng Biblia, partikular na sa aklat ng Genesis. Si Noe ay may asawang nagngangalang Naame o Naama ayon sa tradisyong Hudyo, ngunit hindi ito nakasaad sa Biblia. Si Noe ay may 3 anak, si Sem, Cham at Japhet. Ang Diyos ay nagpakita kay Noe na ang lupa ay malubhang nasira dahil sa kasamaan ng mga tao. Sinabi ng Diyos kay Noe na magtatayo siya ng isang arko upang iligtas ang kanyang pamilya at mga hayop. Nagbigay ng mga tagubilin ng Diyos kay Noe. Nagbigay ng mga tagubilin ng Diyos kay Noe kung paano magtatayo ng arko. Gawin ang arko sa kahoy at pinahiram ng pitch. Magtatayo ng arko na may sukat na 300 dekametro ang haba at 50 dekametro ang lapad at 30 dekametro ang taas. Maglalagay ng isang daanan at mga bintana. Agad sinunod ni Noe ang tagubilin ng Diyos at nagtayo ng arko ayon sa tagubilin niya. Ayon sa Biblia, sa aklat ng Genesis Kapitulo 5, versikulo 32 at Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 10. Ginawa ni Noe ang arko sa loob ng 120 taon. Ang arko ay gawa sa kahoy at pinahiram na pitch. Agad nang sumakay sila Noe at ang kanyang asawa, pati na ang mga anak at asawa nito. Kasama rin sa arko ang mga hayop at di pa bang nilalang upang mabuhay at nagpatuloy ang kanilang lahi. Ayon sa Diyos, ang lupa ay puno ng kasamaan at kalansayan. Pagpapatawad ng Diyos. Nagpasya ang Diyos na lipulin ang lupa upang maparusahan ang mga taong nagkasala. Umulan ng malakas sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Dahil sa kasakiman at kasamaan ng mga tao, namatay ang mga tao at hayop. Nakaligtas lamang ay ang pamilya ni Noe at ang mga pares ng hayop. Matapos ang 40 araw at 40 gabi na pag-ulan at paglipol, ang arko ni Noe ay lumapag sa bundok Ararat. Nagpadala si Noe ng isang kalapati upang tingnan kung tumigas na ang lupa, at nagbalik ang kalapati na may dahong olive sa kanyang beak. Nakita ni Noe na tumigas na ang lupa. Lumabas si Noe at ang kanyang pamilya sa arko. Nagtayo si Noe ng isang altar at nag-alay ng mga hain sa Diyos. Nagpakita ulit ang Diyos kay Noe at nagbigay ng tagubilin. Nagbigay ng tipan ng Diyos kay Noe na hindi na magkakaroon ng paglipol. Nagbigay ng sinyalis ang Diyos kay Noe at ito ay ang paghahari. Nagbigay ng utos ang Diyos kay Noe na magsimula muli ang buhay. Ayon sa Genesis, Kapitulo 9, versikulo 29, si Noah ay namatay sa edad na 150. Hindi nakasaad sa Biblia kung saan ang lokasyon namatay si Noe. Ang buhay ni Noe ay isang magandang halimbawa ng pagtitiwala, pananampalataya at pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at kapwa. Hanggang sa muli, magandang buhay!